Ang bahay na ipinundar namin ng aking yumaong asawa sa loob ng 35 taon, ang mana na dapat sana ay para sa kinabukasan ng aking apo, lahat ng iyon ay plinano nilang kunin. Ang halaga ng lahat ng pinaghirapan namin na aabot sa halos 10 milyong piso, itinuring nilang kanila na. Ang aking kaisa-isang anak, ang buhay niya, ginawa nilang isang kasinungalingan para lamang sa pera. Akala nila nagtagumpay sila. Akala nila tapos na ang lahat sa isang tawag sa telepono sa hating gabi. Ngunit hindi nila alam na ang matandang lalaking pinaglalaroan nila ay isang ama, at para sa isang ama, hindi pa tapos ang laban hanggat hindi pa babawiin ko ang lahat para sa aking anak. Ang gabing iyon, nagsimula ang lahat sa tunog ng telepono. 3:00 ng madaling araw, isang oras na para sa masasamang balita. Ang boses sa kabilang linya ay ang boses ng aking manugang na si Marco. Ngunit ang kanyang boses ay walang emosyon, walang panginginig, walang bakas ng pighati, malamig, kalkulado, para bang ensayado. "Tatay Andres," sabi niya sa akin, "tungkol po ito kay Angela. Nagkaroon po ng komplikasyon sa panganganak. Kailangan ninyong pumunta agad sa St. Raphael Hospital." Pagkatapos, ibinaba niya ang telepono, ganoon lang, walang paliwanag, walang pagkakataong magtanong. Sa sandaling iyon, alam kong may mali, isang napakalaking mali. Pagdating ko sa ospital, ang eksenang bumungad sa akin ay hindi isang eksena ng pagluluksa, kundi isang eksena ng pagtatanghal. Nandoon si Marco na papaligiran ng kanyang buong pamilya, ang kanyang inang si Doña Remedios na may mga matang kasing lamig ng yelo, ang kanyang amang si Don Augusto na tila hari sa kanyang tindig, at ang kanyang mga kapatid na nakatingin sa akin na may halong awa at tagumpay. Para silang isang pader na humaharang sa akin mula sa katotohanan. Lumapit ang biyanan ng anak ko si Doña Remedios. Inaasahan ko ang isang yakap o kahit isang salita ng pakikiramay. Pero ang ibinigay niya sa akin ay isang utos. "Andres, kailangan mong maging matatag." Ang kanyang mga salita, walang bahid ng awa. Tila ba sinasabi niyang, tanggapin mo na lang. Walang paggalang sa isang matandang nawalan ng anak. Walang utang na loob sa pamilyang nagbigay sa kanila ng isang Angela. Ito ay isang paghamak, isang pagyurak sa aking pagkatao bilang ama. Si Angela, hindi niya kinaya, sabi niya, na para bang nag-uulat lang ng panahon. "Gusto kong sumigaw, gusto kong itulak sila, gusto kong hanapin ang anak ko, ngunit hinarangan nila ako." "Hindi po maganda, Tatay Andres," sabi ng bayaw niyang si Ricardo. Inaayos na po siya. Inaayos. Paulit-ulit kong narinig ang salitang iyon sa aking isipan. Inaayos. Parang isang bagay lang na nasira. Hindi isang anak na minahal. Hindi isang ina na kapapanganak lang. Ganoon na lamang ba ang halaga ng aking Angela sa kanila? Isang bagay na kailangan lang ayusin. Ang kanilang mga mata, walang luha. Ang kanilang mga kilos, walang lungkot. Ang kanilang mga salita, walang puso. Sa sandaling iyon, sa gitna ng aking pighati, isang bagay ang naging malinaw sa akin. Hindi sila nagluluksa. Sila ay nagagalak. Sila ay nagdiriwang. At ang kanilang pagdiriwang ay itinayo sa ibabaw ng libingan ng aking anak. Iyon ang akala nila. Pero hindi pa tapos ang lahat. Dahil sa gabing iyon, habang pinipilit nila akong maniwala sa isang kasinungalingan, habang inaakala nilang nagkapinan nila ang isang matandang wasak ang puso, hindi nila alam na nagsimula silang gumawa ng kanilang pinakamalaking pagkakamali. Hindi nila alam na ang pagmamahal ng isang ama ay mas malakas kaysa sa anumang kasakiman. Hindi nila alam na ang kanilang pagtatanghal ay mayroon ng isang manonood na nakakaalam ng katotohanan. Ako, ang kanilang ginawa, ay hindi lang isang simpleng kasalanan. Ito ay isang deklarasyon ng giyera laban sa aking pamilya. At sa giyerang ito, sisiguraduhin kong sila ang matatalo. Hindi ito paghihiganti, ito ay pagbibigay ng katarungan. Katarungan para sa aking anak, katarungan para sa aking apo. At iyon ay simula pa lamang. Bago po tayo magpatuloy sa kwentong ito, kung maaari po ay mag-subscribe kayo sa ating channel at i-like ang video na ito.
At pakisabi na rin po sa comment section kung taga saan po kayo sa mundo nakikinig ng ngayon. Malaking tulong po ang inyong suporta. Ngayon, ituloy na natin ang kwento. Umalis ako sa ospital na yon na may pakiramdam na parang isang multo. Ang katawan ko ay mabigat, hindi dahil sa kalungkutan, kundi dahil sa bigat ng mga tanong na walang sagot. Sa bawat hakbang papalayo, mas lalong lumilinaw sa isip ko ang lahat ng hindi tama, ang lahat ng hindi kapanipaniwala. Habang nagmamaneho ako palayo, hindi ako umuwi. Hindi ko kaya. Hindi ko kayang harapin ang bahay na puno ng alaala ng aking Angela, lalo na't may isang tinig sa loob ko na sumisigaw na hindi pa siya nawawala. Huminto ako sa isang madilim na eskinita, ilang kanto lang mula sa ospital. Pinatay ko ang makina ng kotse at sa katahimikan ng madaling araw, sinimulan kong buuin ang lahat ng piraso. Ang tawag ni Marco, 3:00. Ngunit ang anak ko, nakaschedule para sa cesarean section ng 10:00 ng umaga. Alam na alam ko iyon dahil kasama ko siya noong sinabi iyon ng doktor. Masaya pa nga kami noon. Nagbibiruan pa tungkol sa kung sino ang kamukha ng magiging apo ko. Bakit siya biglang nanganak sa gitna ng gabi? Isang emergency? Kung emergency, bakit walang tumawag sa akin ng mas maaga? Bakit hindi ako tinawagan habang nangyayari ang lahat? Ako ang kanyang ama, ako ang kanyang kaisa-isang pamilya. At ang pamilya Sandoval, bakit silang lahat ay naroon na? Kumpleto, gising na gising, bihis na bihis. Parang naghihintay sila. Hindi sila mukhang nagmamadaling pumunta doon. Sila ay mukhang handa. At ang kanilang mga kilos, ang kanilang mga mata, walang bakas ng tunay na pagkabigla o pighati. Ang kahinahunan ni Marco, ang pagiging seremonyal ni Doña Remedios, ang pagharang sa akin ni Ricardo, lahat ng iyon ay isang palabas, isang napakahusay na palabas. Pero para saan sa isip ko, bumalik ang mga alaala, ang mga alaala ng aking yumaong asawang si Celia. Bago pa man sila ikasal ni Angela, mayroon na siyang agam-agam kay Marco at sa pamilya nito. Andres, sabi niya sa akin isang gabi, mag-ingat ka sa mga Sandoval na iyan. May kakaiba sa kanila. Ang tingin nila kay Angela, hindi parang sa isang magiging miyembro ng pamilya, kundi parang sa isang bagay na pag-aari. Hindi ko pinansin ang kanyang babala noon. Akala ko, nag-aalala lang siya bilang isang ina. Ngayon ko lang naiintindihan ang bigat ng kanyang mga salita. Hinawakan ko ang manibela ng mahigpit. Kailangan kong malaman, kailangan kong makita. 5:30 na ng umaga, maghihintay ako. Hahayaan ko silang isipin na umuwi na ako, na tinanggap ko na ang kanilang kasinungalingan. Ngunit sa paglubog ng araw, babalik ako. At sa pagkakataong iyon, walang sino man ang makakapigil sa akin. Ang maghapon ay parang isang walang katapusang paghihintay. Nagkulong ako sa bahay. Tinitigan ko ang mga litrato ni Angela, ang kanyang ngiti, ang kanyang mga mata na puno ng pangarap. Paano nila nagawa ito sa kanya? Paano? Hindi ako makapaniwala, hindi ko matanggap. Pagsapit ng 10:00 ng gabi, bumalik ako sa St. Raphael Hospital. Nag-iwan ako ng distansya sa pagparada. Pumasok ako sa emergency entrance kung saan ang abala ng mga tao ay nagsilbing takip sa aking pagpasok. Dahan-dahan, tahimik, umakyat ako sa hagdanan patungo sa 3 palapag sa maternity ward. Ang pasilyo ay madilim at tahimik. Tanging ang mga emergency light ang nagbibigay ng kaunting liwanag. Sinundan ko ang mga numero ng kwarto. 301, 302. At pagdating ko sa tapat ng room 307, narinig ko sila. Mahina, ngunit malinaw. Ang boses ni Marco. Dahan-dahan akong lumapit sa pinto na bahagyang nakaawang. Sumilip ako sa maliit na siwang at ang mga salitang narinig ko ang nagpatibay sa lahat ng aking hinala at nagbigay sa akin ng isang katotohanang mas masahol pa sa aking pinakamasamang bangungot. Gaano pa katagal natin siyang kailangang panatilihing sedated? Yun ang tanong ni Marco. Ang kanyang boses puno ng pagkabalisa. Sumagot si Doña Remedios, ang kanyang boses kasing lamig ng bakal. Sabi ni Dr. Velasco, 1 linggo pa. Sa oras na yon,
Napirmahan mo na ang lahat ng papeles. Ang mana mula kay Celia, ang bahay, ang mga bank account, lahat ay mapupunta sa iyo bilang biyudo. 1 linggo. 1 linggo pa nilang balak ikulong ang anak ko sa kadiliman. Paano kung magising siya? Nanginginig na tanong ni Marco. Doon ko narinig ang boses ni Don Augusto, malalim at may autoridad. Hindi siya magigising. Alam ni Velasco ang ginagawa niya. Ang dugo ko ay parang naging yelo. Ang aking mga binti, halos hindi ako kayanin. Si Angela, ang aking Angela, ay buhay. Buhay siya. Ngunit siya ay isang bilanggo sa sarili niyang katawan, sa kamay ng mga taong dapat sana ay nagmamahal at nag-aalaga sa kanya. At pagkatapos, narinig ko ang tanong na nagpahiwatig ng kanilang buong plano para sa akin. At ang matanda? Tanong ni Ricardo. Ang kanyang boses, puno ng paghamak. Sumagot si Marco, at ang kanyang mga salita ay sumaksak sa aking puso ng paulit-ulit. Si Andres ay isang sentimental na hangal. Wasak siya. Bukas, pipirmahan niya ang anumang ibibigay natin sa kanya. Ang gusto lang niya ay makita ang kanyang apo. Oo, gusto kong makita ang aking apo, pero hindi sa paraang gusto nila. Hindi bilang isang kasangkapan para sa kanilang kasakiman. Ang sanggol ang ating garantiya, dagdag ni Doña Remedios. Kung magtatanong si Andres, ipapaalala natin sa kanya na tayo na lang ang pamilya ng bata. Kailangan niyang maging reasonable para sa kapakanan ng kanyang apo. Gagamitin nila ang aking sariling apo, ang aking sariling dugo, laban sa akin. Gagamitin nila ang aking pagmamahal para bulagin ako, para kontrolin ako. Tahimik akong umatras mula sa pinto. Ang bawat hakbang ay maingat. Kailangan kong makaalis doon. Hindi ko sila kayang harapin. Hindi pa ngayon, 4 sila. At kasama pa nila ang doktor. Kailangan ko ng tulong. Kailangan ko ng plano. Kailangan ko ng ebidensya. Habang naglalakad ako papalayo sa pasilyong iyon, isang pangako ang binuo ko sa aking puso. Isang pangako sa aking anak. Angela, anak, ilalabas kita diyan at ipapangako ko sa iyo, pagbabayarin ko ang mga halimaw na ito sa bawat segundong pagdurusa na idinulot nila sa iyo. Ang biyahe pa uwi mula sa ospital ay isang paglalakbay sa impyerno. Bawat ilaw ng poste na nadadaanan ko ay parang isang spotlight na tumututok sa katotohanang aking natuklasan. Hindi ako umuwi para matulog, umuwi ako para magplano. Umuwi ako para maghanda para sa isang digmaan. Pagdating ko sa bahay, ang unang ginawa ko ay buksan ang lumang study ng aking asawang Cecilia. Ang lugar na iyon ang kanyang santuwaryo. Puno ng mga libro, ng mga lumang papel, at ng kanyang diwa. Doon, sa gitna ng kanyang mga alaala. Naramdaman ko ang kanyang lakas. Naramdaman ko ang kanyang gabay. Kinuha ko ang isang lumang notebook at sinimulan kong isulat ang lahat. Ang oras ng tawag, ang eksaktong mga salita, ang reaksyon ng bawat miyembro ng pamilya Sandoval. Tinuruan ako ni Celia na ang pinakamaliit na detalye ang siyang naglalaman ng pinakamalaking katotohanan. At habang sinusulat ko ang lahat, mas lalong lumilinaw ang kanilang kasinungalingan. Pagkatapos, binuksan ko ang aking lumang computer. Oras na para kilalanin ang aking mga kalaban. Oras na para alamin kung sino talaga ang mga Sandoval. Ang mga sumunod na oras ay ginugol ko sa paghuhukay sa internet. Bawat artikulo, bawat lumang balita, bawat online forum ay isang piraso ng isang masalimuot na puzzle. At habang binubuo ko ang puzzle na iyon, isang nakakatakot na larawan ang nabuo sa aking harapan. Ang pamilya Sandoval ay hindi lang isang mayaman at makapangyarihang pamilya. Sila ay isang sindikato na nagtatago sa likod ng kanilang pangalan at pera. Si Don Augusto Sandoval, ang patriarka. Ang kanyang kumpanya ng konstruksyon, ang Sandoval Constructions, ay tila isang lehitimong negosyo. Ngunit sa mas malalim na pagsasaliksik, natagpuan ko ang mga ulat ng mga gusaling gumuho. Mga proyektong may depektibong materyales, 6 na manggagawa ang namatay sa loob ng 10 taon, 6 na buhay, at sa bawat kaso,
Ang investigasyon ay bigla na lang humihinto. Ang mga testigo, bigla na lang nagbabago ng kanilang testimonya. Ang mga papeles, bigla na lang nawawala. Ang pera ang nagpapatahimik sa lahat. Ang pera ang nagtatakip sa kanilang mga kasalanan. Natagpuan ko pa ang isang artikulo. Mula sa isang matapang na mamamahayag, 8 taon na ang nakalilipas. Inilantad niya ang mga irregularidad sa mga kontrata ng gobyerno na nakuha ni Don Augusto. 2 linggo matapos mailathala ang artikulo, ang dyaryo ay naglabas ng isang buong pagbawi. Ang mamamahayag ay tinanggal sa trabaho at 3 buwan pagkatapos namatay siya sa isang aksidente sa sasakyan. Ang kaso ay mabilis na isinara. Lasing daw ang tsuper, ngunit iginiit ang kanyang mga kasamahan na hindi kailanman umiinom ang mamamahayag na iyon. At si Doña Remedios, ang asawa, siya ang tunay na utak sa likod ng lahat. Galing siya sa isang pamilya ng mga abogado at politiko. Ginamit niya ang kanyang mga koneksyon para bumuo ng isang network ng impluensya na umaabot sa korte, sa gobyerno. Ang kanyang pangalan ay laging nasa mga charity event, isang perpektong harapan ng pagiging kagalang-galang. Ngunit sa likod ng mga ngiti sa kamera ay isang babaeng walang awa. Nakakita ako ng mga record ng mga kaso ng panluloko sa lupa laban sa kanya. Sa bawat kaso, ang mga nagdemanda ay bigla na lang umaatras. O mas malala pa, nawawala na lang sa publiko. Isang babae, si Teresa Guzman, ay halos manalo na sa kaso laban sa kanya. Ngunit 2 linggo bago ang paglilitis, binawi niya ang lahat ng kaso. Sinubukan kong hanapin si Teresa Guzman. Walang record niya pagkatapos ng 2015 para siyang binura sa mundo. Ang kanilang mga anak ay mga kopya ng kanilang mga magulang. Si Ricardo, ang panganay, ay may 2 kaso ng pananakit na na-dismiss. Ang mga biktima, parehong mga batang babae, ay biglang tumangging magsalita. Si Isabela, ang abogado, siya ang legal na arkitekto ng kanilang mga krimen. Espesyalista siya sa paghahanap ng mga butas sa batas, lalo na sa mga testamento at mana. Marami siyang kaso kung saan ang mga matatandang mayayaman ay biglang nagbabago ng kanilang huling habilin ilang linggo bago mamatay at iniiwan ang lahat ng kanilang yaman sa mga taong may koneksyon kay Isabela. At si Marco ang bunso, ang prinsipe. Siya ang pain. Ang kanyang trabaho ay hanapin ang mga target, mga babaeng may pera, mga babaeng nag-iisa, mga babaeng nagluluksa, mga babaeng tulad ng aking Angela. Natuklasan ko na si Angela ay hindi ang una. May 2 pang babae bago siya, parehong galing sa mayayamang pamilya. Ang isa, si Valeria Ochoa, ay naging engaged kay Marco. Ngunit bigla na lang silang naghiwalay at si Valeria ay lumipat sa malayo. Ang isa pa, si Diana Ruiz, ay nagmula sa isang pamilyang namatayan din ng ama at siya ang naging tagapagmana. Bigla na lang siyang nagkaroon ng nervous breakdown at nawala sa sirkulasyon. Ang pattern ay malinaw at sa pagkaunawa ko sa pattern na iyon, isang malamig na takot ang gumapang sa aking buong pagkatao. Ang aking anak ay hindi lang isang biktima ng kasakiman. Siya ay isang biktima ng isang pamilya ng mga profesional na mandaragit, isang pamilya ng mga halimaw. Matapos kong malaman kung sino talaga ang mga Sandoval, ang susunod na tanong sa aking isipan ay, paano? Paano nila ito ginawa kay Angela? Paano nila nakuha ang kontrol sa kanya, sa kanyang buhay, at sa kanyang yaman? Ang sagot ay nasa mga papel, nasa mga dokumento, nasa mga pirma. Ang kasunod na oras ay ginugol ko sa paghahalungkat sa mga lumang file cabinet sa aking study. Ang mga folder na naglalaman ng mga kopya ng mahahalagang papeles ni Angela, mga papeles na ibinigay niya sa akin para itago. Noong mga panahong nagtitiwala pa siya sa akin ng buo, bago pa dumating si Marco sa kanyang buhay. At ang mga natagpuan ko, ang nagbigay ng buong larawan ng kanilang masalimuot at demonyong plano.
Una kong nakita ang orihinal na testamento ni Angela. Ginawa niya ito 2 taon na ang nakalilipas. Pagkatapos, pumanaw ni Celia. Simple lang ang nakasulat. Sa kaso ng kanyang pagkamatay, lahat ng kanyang ari-arian ay mapupunta sa akin. Ngunit alam kong may bago ng testamento, ang testamentong sinabi sa online public records na pinirmahan niya noong nakaraang linggo. At sigurado akong hindi ako ang nakapangalan doon, ngunit ang pinaka-nagpabagabag sa akin ay isang kopya ng isang life insurance policy mula sa isang kumpanyang hindi ko kilala. Ang halaga ng policy ay 10 milyong piso. 10 milyon. Nagulat ako. Hindi kailanman nabanggit ni Angela ang ganoon kalaking halaga. At ang pangunahing benepisyaryo ay si Marco Sandoval. Ang pangalawang benepisyaryo, kung sakaling hindi makuha ni Marco, ay si Remedios Sandoval. Ang pangalan ko ba ay wala kahit saan sa dokumento. At ang PEDSA ang nagpatigil sa aking paghinga. Ang policy ay kinuha 6 na buwan na ang nakalilipas. Eksakto sa panahon kung kailan tumawag sa akin si Angela na umiiyak, na nagsasabing siya ay buntis at takot. Pinilit nila siya. Sigurado ako. Sinabi nila sa kanya na ito ay para sa kapakanan ng sanggol. Ang pirma ni Angela sa dokumento ay nanginginig. Hindi ito ang matatag at kumpiyansang sulat kamay na kilala ko. Kinunan ko ng litrato ang bawat pahina gamit ang aking telepono. Pagkatapos, sinubukan kong alamin ang tungkol sa kanyang mga bank account. Alam kong pagkatapos niyang ikasal, nagbukas sila ng mga bagong account ni Marco. Mga account na wala akong access. Ngunit naalala ko na iisang bangko lang ang ginagamit ni Angela sa loob ng maraming taon. At ang manager doon, si Rodrigo Campos, ay kaibigan ng aming pamilya. Tinawagan ko si Rodrigo. Sa simula, nag-aalangan siya, mga patakaran sa privacy ng bangko. Ngunit nang sabihin kong si Angela ay nasa coma at may hinala akong panloloko, nagbago ang kanyang tono. Sir Andres, sabi niya, hindi ko po maibibigay sa inyo ang access ng walang court order. Pero masasabi ko po sa inyo na napansin ko ang mga hindi pangkaraniwang aktibidad sa mga account ni Angela nitong mga nakaraang buwan. Malalaking paglilipat ng pera, mga pagbabago sa benepisyaryo, mga transaksyon na hindi tugma sa kanyang dating gawi. Anong klaseng mga paglilipat? Tanong ko. Hindi ko po masasabi ang detalye sa telepono. Pero kung makakapunta po kayo bukas at magdala ng mga dokumento na magpapatunay ng inyong interes, tutulungan ko po kayo sa abot ng aking makakaya. At Sir Andres, magdala po kayo ng abogado. Doon ko naunawaan ang lahat. Ang yaman ni Angela ay hindi gaanong kalakihan kumpara sa mga Sandoval, ngunit ito ay madaling makuha. Ang aking asawang si Celia ay isang masinop na babae. Ang aming bahay sa isang magandang subdivision ay bayad na. Ang halaga nito ngayon ay humigit kumulang 5 milyong piso. Mayroon kaming ipon at ilang maliliit na pamumuhunan. At ang life insurance ni Celia na nagkakahalaga ng 2 milyong piso na napunta kay Angela. 7 milyong piso. At ngayon, may dagdag pang 10 milyong piso mula sa bagong life insurance. 17 milyon. Isang malaking halaga para sa mga taong sakim. Nakita ng mga Sandoval ang isang pagkakataon, isang binatang tagapagmana na mahina ang loob dahil sa pagkawala ng kanyang ina. At inilapit nila si Marco sa tamang panahon. Sinimulan nila ang kanilang plano. 2 buwan pagkatapos ng kasal, idinagdag ni Angela si Marco bilang co-owner ng bahay. 3 buwan pagkatapos noon, idinagdag siya sa lahat ng kanyang bank account. At 4 na buwan na ang nakalipas, pinirmahan niya ang isang power of attorney na nagbibigay kay Marco ng kapangyarihan sa lahat ng kanyang pananalapi kung sakaling siya ay mawalan ng kakayahan. Mawalan ng kakayahan, iyon ang susi, iyon ang kanilang plano. Hindi nila kailangang patayin si Angela dahil kung siya ay nasa coma, kung siya ay incapacitated, si Marco na ang may kontrol sa lahat. Maaari niyang ibenta ang bahay, maaari niyang kunin ang lahat ng pera sa bangko. At ako, bilang isang matandang lolo, ay walang legal na karapatan. At kung
kung sakaling maging problema si Angela, kung sakaling magtanong ang mga doktor, kung sakaling mag-ingay ako, madali na lang para sa kanila. Ang mga pasyenteng nasa koma ay maaaring magkaroon ng impeksyon. Maaaring atakihin sa puso mga natural na komplikasyon. At si Marco ay magiging isang kalunos-lunos na biyudo, isang bayaning single father, at ang tagapagmana ng lahat ng pinaghirapan namin ni Celia sa loob ng 35 taon. Ang galit na naramdaman ko ay halos sumabog sa aking dibdib. Pinaglaruan nila kami. Pinaglaruan nila ang aking pamilya. Inabuso nila ang kahinaan ng aking anak. Inabuso nila ang aking pagtitiwala. Ang mga taong ito ay pumasok sa aming buhay na parang mga parasito. At halos nakuha na nila ang lahat. Halos. Ngunit hindi pa tapos ang lahat. Ngayon, alam ko na ang kanilang plano, alam ko na ang kanilang mga motibo. Ang kailangan ko na lang ay isang paraan para pigilan sila, at para doon, kailangan ko ng mga kakampi. Sa gitna ng galit at kawalan ng pag-asa, isang pangalan ang pumasok sa aking isipan. Isang pangalan na nagbigay sa akin ng isang maliit na sinag ng liwanag sa madilim na gabing iyon. Patricia, Dr. Patricia Santos. Siya ang matalik na kaibigan ng aking yumaong asawang si Celia. Magkasama sila mula pa noong kolehiyo. Para na siyang kapatid ni Celia. At para na siyang isang tiyahin kay Angela. Ngayon, siya ay isang respetadong hep ng pediatrics sa Central Hospital. Kung may isang tao sa mundo ng medisina na mapagkakatiwalaan ko, kung may isang tao na makakatulong sa akin na labanan ang sistema, iyon ay si Patricia. Tumingin ako sa orasan. 6:00 na ng umaga. Alam kong gising na siya. Palagi siyang maagang gumising. Nanginginig ang aking mga kamay habang dinadayal ko ang kanyang numero. Sumagot siya sa 3 ring. Ang kanyang boses ay kalmado at profesional. Dr. Santos? Patricia, sabi ko, ang aking boses ay basag. Si Andres ito? Si Andres Reyes? Kailangan ko ng tulong mo. Tungkol ito kay Angela. Nagkaroon ng isang sandaling katahimikan. Pagkatapos, ang kanyang boses ay naging malumanay, puno ng pakikiramay. Andres, labis kong ikinalulungkot. Nabalitaan ko ang nangyari kay Angela. Napakahirap nito para sa iyo. Doon ko na ibinuhos ang lahat. Patricia, iyon nga ang kailangan nating pag-usapan. Si Angela, hindi siya patay. Buhay siya. Ngunit ikinulong nila siya. Pinapanatili nila siyang sedated sa St. Raphael Hospital. Ang kanyang asawa, ang kanyang pamilya, may kinalaman sila sa isang masamang bagay. Isang napakasamang bagay. Kailangan ko ng tulong mo para ilantad sila at para iligtas siya. Isang mas mahabang katahimikan ang sumunod at pagkatapos ang kanyang boses ay naging maingat. Andres, iyan ay isang napakaseryosong akusasyon. Sigurado ka ba sa sinasabi mo? Siguradong sigurado, sabi ko. Ang bawat salita ay puno ng katiyakan. Narinig ko sila, Patricia. Narinig ko silang pinag-uusapan ang pagpapanatili sa kanya sa koma, ang pagkuha sa kanyang mana, at nakahanap ako ng mga ebidensya na ginawa na nila ito dati. Pakiusap, magtiwala ka sa akin. Magtiwala ka sa alaala ni Celia. Gusto niyang tulungan mo ang aming anak. Narinig ko siyang huminga ng malalim at nang magsalita siyang muli. Ang kanyang boses ay matatag na. Sige, magkita tayo sa opisina ko sa Central Hospital ng 9:00. Ngunit, Andres, kung gagawin natin ito, kailangan nating gawin ito ng tama. Kailangan natin ng matibay na ebidensya at kailangan nating kumilos ng mabilis bago maging huli ang lahat. Salamat, Patricia. Hindi mo alam kung gaano kalaki ang kahulugan nito sa akin. Si Celia ang matalik kong kaibigan, sabi niya. Si Angela ay parang pamangkin ko na. Gagawin ko ang lahat ng aking makakaya. Pagkatapos ng tawag na iyon, nakaramdam ako ng kaunting pag-asa. Hindi na ako nag-iisa, ngunit ang pag-asang iyon ay panandalian lamang. Dahil alam kong ang mga Sandoval ay hindi basta-basta susuko. Sila ay mga kaaway sa isang digmaan na sila ang nagsimula, ngunit ako ang tatapos. Pagdating ko sa opisina ni Patricia,
Sinalubong niya ako ng isang mahigpit na yakap at sa unang pagkakataon sa loob ng ilang araw, naramdaman kong hindi ako ganap na nag-iisa sa bangungot na ito. Ikinuwento ko sa kanya ang lahat, bawat detalye, mula sa tawag sa hating gabi hanggang sa aking pagbabalik sa ospital, hanggang sa mga natuklasan ko tungkol sa madilim na kasaysayan ng mga Sandoval. Tahimik siyang nakinig, paminsan-minsan ay nagsusulat. Ang kanyang mukha ay unti-unting nagiging mas seryoso sa bawat revelasyon. Nang matapos ako, sumandal siya sa kanyang upuan. Ito ay mas masahol pa sa inaasahan ko, sabi niya. Kung totoo ang sinasabi mo, pinag-uusapan natin dito ang attempted murder, fraud, conspiracy, Andres. Mapanganib ang mga taong ito. Alam ko, sagot ko. Kaya kailangan ko ng tulong mo. Kailangan ko ng mga pruweba na magagamit ng mga awtoridad. Kailangan kong mailabas si Angela sa lugar na iyon bago maging huli ang lahat. Tumango si Patricia. Ang unang hakbang ay alamin ang tunay na kondisyon ni Angela. Nabanggit mo ang isang Dr. Velasco. Pamilyar sa akin ang pangalang iyan. Tumingin siya sa kanyang computer at pagkatapos ng ilang sandali, heto na, Dr. Hector Velasco. Mayroon siyang ilang reklamo sa kanyang professional record, 2 kaso ng medical negligence at isang investigasyon mula sa Bioethics Commission 3 taon na ang nakalilipas dahil sa mga kaduda-dudang gawain na may kinalaman sa paggamit ng sedatives sa mga pasyente pagkatapos manganak. Anong klaseng gawain? Tanong ko. Ayon dito, maraming pasyente ang nagulat na sila ay nanatiling sedated ng mas matagal kaysa sa kinakailangan. Ang ilan ay nagsabing hindi nila matandaan ang ilang buong araw. Isinara ang investigasyon dahil sa kakulangan ng ebidensya. Ngunit malinaw na may pattern. Tumingin siya sa akin. Kung hinanap siya ng mga Sandoval, alam nila kung anong klaseng doktor ang kailangan nila. Isang doktor na handang baluktutin ang mga patakaran para sa tamang presyo. Maaari mo bang makuha ang medical records ni Angela? Tanong ko. Umiling siya. Wala akong pribilehiyo sa ospital na yon, ngunit may kilala ako na maaring makatulong. Kinuha niya ang kanyang telepono at pagkatapos ng isang maikling pag-uusap, ibinaba niya ito. Iyon si Martha Delgado, isang nurse sa night shift sa St. Rafael. Tinanong ko siya ng maingat tungkol sa anumang hindi pangkaraniwang kaso. Nabanggit niya ang isang batang pasyente na di umano'y namatay, ngunit ang katawan ay hindi kailanman dinala sa morgue ng ospital. Sa halip, isang pribadong punerarya ang direktang kumuha sa kanya at ang pasyente ay nasa room 307, ang parehong kwarto na nabanggit mo. Ang puso ko ay kumabog ng mabilis. Mayroon na kaming kumpirmasyon, buhay si Angela at ikinulong siya sa kwartong iyon. Ano ang susunod nating gagawin? Tanong ko. Kailangan natin ng higit pa sa hinala, sabi ni Patricia. Kailangan natin ng dokumento at kailangan natin ng testimonya. Si Martha ay posibleng tumestigo ngunit natatakot siya. Kailangan nating protektahan siya. Andres, kailangan natin ng isang kakampi sa loob ng legal na sistema, isang taong makakakuha ng court order. Doon, isang plano ang nagsimulang mabuo, isang plano na maglalantad sa mga Sandoval at magliligtas sa aking anak. Ang unang hakbang ay nagawa na. Sinabi sa akin ni Patricia na si Martha Delgado, ang nurse, ay pumayag na makipagkita sa akin, ngunit mayroon siyang isang kondisyon. Kailangan itong gawin sa isang lugar na malayo, sa isang lugar na ligtas, sa isang lugar kung saan hindi siya masusundan. Natatakot siya. At sa puntong iyon, naiintindihan ko na kung bakit. Ang mga Sandoval ay hindi mga ordinaryong tao. Mayroon silang mga mata at tainga sa lahat ng dako. Kinagabihan, nagkita kami sa isang maliit at lumang kapihan sa labas ng syudad. Isang lugar na bihira puntahan ng mga tao. Pagdating ko, nakita ko si Martha sa isang sulok. Isang babaeng nasa mga 40 anyos na may mga matang pagod, mga matang nakakita na ng napakaraming bagay. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak niya ang kanyang tasa ng kape. Umupo ako sa tapat niya. Salamat sa pagpunta mo, sabi ko. Alam kong mahirap ito para sa iyo. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalinlangan, ngunit mayroon ding determinasyon.
Sabi ni Dr. Santos, mapagkakatiwalaan daw kayo, sabi niya sa mahinang boses. At sa mga nakita ko, di kailangan ng may gumawa ng isang bagay. Doon niya sinimulan ang kanyang kwento. Ang kwentong nagbigay ng laman at puto sa lahat ng aking hinala. Ang anak ninyo, dumating siya 3 araw na ang nakalipas, sabi niya. Emergency C-section. Pero naging maayos ang operasyon, ang sanggol ay malusog. At si Angela, pagod siya, nanghihina dahil sa nawalang dugo, pero stable siya. Buhay na buhay. Huminga siya ng malalim. Pagkatapos, nagutos si Dr. Velasco na bigyan siya ng gamot pampatulog para daw makapagpahinga siya. Normal yun pagkatapos ng isang mahirap na panganganak. Ngunit, ang dosis na inutos niya ay sobra-sobra at sa halip na unti-untiing bawasan ang dosis, lalo pa niya itong tinaasan. Sa ikalawang araw, si Angela ay tuluyan ng walang malay. Sa teknikal na salita, siya ay nasa isang induced coma. Ang aking tiyan ay parang pinilipit. Ang bawat salita niya ay isang patunay sa krimen na kanilang ginagawa. At walang nagtanong, tanong ko, ako. Nagtanong ako, sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig na. Tinanong ko si Dr. Velasco kung bakit kailangan panatilihing ganun kalalim ang pagkakatulog ng pasyente. Sinabi niya sa akin na may panganib daw ng mga kumbulsyon at ito ay para sa pag-iingat. Ngunit Sir Andres, 20 taon na akong nurse. Libo-libong kaso na ng panganganak ang nakita ko. Ito ay hindi normal. Pagkatapos, sinabi niya ang isang bagay na halos nagpatigil sa pagtibok ng aking puso. At pagkatapos, dumating ang Do Not Resuscitate Order. Ano? Ang salita ay lumabas sa aking bibig na parang isang sakal na sigaw. Nagpakita si Dr. Velasco ng isang pormas na pinirmahan ng asawa ni Angela, si Marco Sandoval, na humihiling na huwag nang gumawa ng anumang pambihirang hakbang para buhayin siya kung sakaling tumigil ang kanyang puso o paghinga. Nasa medical records yon, legal at may bisa. Ang implikasyon nito ay parang isang martilyong humampas sa aking ulo. Hindi lang nila siya ikinulong sa isang koma. Hinanda na rin nila ang lahat para hayaan siyang mamatay. Kung sakaling magpasya silang tapusin na ang kanilang plano, kinuha ni Martha ang kanyang telepono at ipinakita sa akin ang isang malabong litrato ng dokumento. Hindi ko mabasa ang lahat, ngunit malinaw kong nakita ang pirma ni Marco. Iyon na ang pisikal na ebidensya. Maari ka bang tumestigom? Tanong ko. Nagatubili siya. Kung may proteksyon para sa akin, oo, pero kailangan ninyong maintindihan, malakas ang impluensya ni Dr. Velasco sa ospital na iyon. Kapag ginawa ko ito, siguradong mawawalan ako ng trabaho o baka mas malala pa. Proprotektahan ka namin, pangako ko. Bago kami maghiwalay, may idinagdag pa si Martha. Isang bagay na nagbigay sa amin ng isang deadline, isang bagay na nagsabing kailangan na naming kumilos ngayon. Kaninang umaga, sabi niya, narinig ko si Doña Remedios na kausap si Dr. Velasco sa pasilyo. Narinig ko ang mga salitang pabilisin ang proseso. At nabanggit ng doktor ang tungkol sa mga natural na komplikasyon na walang sino man ang magtatanong. Sir Andres, sa tingin ko, may binabalak silang gawin sa lalong madaling panahon. Sa tingin ko, paubos na ang oras. Pagkaalis ko sa kapihan, tumawag agad ako kay Patricia. Kailangan na nating kumilos ngayon din, sabi ko. Wala na tayong 24 na oras. Sa tingin ko, susubukan nilang patayin si Angela at gagawin nilang mukhang isang natural na komplikasyon. Narinig ko siyang napamura sa kabilang linya. Tatawagan ko si Salazar ngayon din. Si Fiscal Manuel Salazar ay isang lalaking nasa mga 50 anyos na may tingin na tila sinusuri ang lahat. Nagkita kami sa kanyang opisina ng 10:00 ng gabi. Ipinakita namin sa kanya ang lahat, ang aking testimonya, ang mga natuklasan ni Patricia, ang kwento ni Martha, ang litrato ng DNR order, ang mga financial document. Tahimik siyang nakinig. At nang matapos kami, sumandal siya sa kanyang upuan. Ito ay isang pambihirang kaso, Mr. Reyes, sabi niya. At kung ito ay totoo, pinag-uusapan natin dito ang mga mabibigat na krimen, kidnapping, fraud,
attempted murder. Narinig ko na ang pangalan ni Augusto Sandoval, ngunit napakadulas niya. Ngayon, baka ito na ang pagkakataon para mapanagot sila. Tutulungan niyo po ba kami? Tanong ni Patricia. Oo, sabi niya. Ngunit kailangan nating gawin ito ng tama. Maglalabas ako ng isang emergency court order ngayong gabi. Maglalagay tayo ng pulis sa kwarto ng anak ninyo. At bukas, sa ganap na 6:00 ng umaga, papasukin ng aking team ang St. Raphael. Kukumpiskahin natin ang kanyang medical records. Kukuha tayo ng blood samples at susuriin siya ng isang independenteng doktor 6:00 ng umaga. Parang napakatagal. Paano kung may gawin sila bago ang oras na iyon? Ngunit sinabi ni Fiscal Salazar na kailangan naming magtiwala sa proseso. Kailangan naming magtiwala sa kanya. Umuwi ako na may mabigat na dibdib. Ang mga sumunod na oras ay ang pinakamahabang oras ng aking buhay. Naghihintay, nagdarasal at natatakot. At ang aking takot ay nagkatotoo. Sa ganap na 4:00 ng madaling araw, tumunog ang aking telepono. Isang numero na hindi ko kilala, ngunit sinagot ko. Si Martha. Ang kanyang boses may puno ng takot. Sir Andres, kailangan ninyong pumunta sa ospital ngayon din. May nangyayari. Ano? Anong nangyayari? Si Dr. Velasco, kadarating lang niya. Hindi dapat siya narito sa ganitong oras. At may dala siyang isang medical bag. Pumasok siya sa kwarto ni Angela. Sir Andres, sa tingin ko, gagawin na niya ngayon. Hindi ko na hinintay na matapos pa ang sasabihin ni Martha. Ibinaba ko ang telepono, kinuha ko ang aking susi, at tumakbo ako palabas ng bahay. Ang mundo sa labas ay tahimik at madilim. Ngunit sa loob ko, isang bagyo ang nagwawala. Nagmaneho ako na parang isang baliw sa mga bakanteng kalsada ng madaling araw. Bawat segundo ay parang isang oras. Bawat metro ay parang 1 kilometro. Habang nagmamaneho, tinawagan ko si Patricia, ang aking boses. Ay nanginginig sa galit at takot. Si Velasco, nasa ospital siya. Sa tingin ni Martha, gagawin na niya na ngayon. Narinig ko ang pagkaalarma sa boses ni Patricia. Papunta na ako diyan, sabi niya. Tawagan mo si Salazar, sabihin mong kailangan na nating kumilos. Denial ko ang numero ni Fiscal Salazar. Sumagot siya na may antok sa boses. Ngunit agad siyang nagising nang marinig niya ang sitwasyon. Sumpa, narinig kong sabi niya. Sige, tatawagan ko ang aking team. Darating kami diyan sa loob ng 20 minuto. Mr. Reyes, huwag kang papasok sa ospital hanggat wala kami. Kung makita kanila, baka mas pabilisin pa nila ang kanilang plano. 20 minuto. Paano ako maghihintay ng 20 minuto kung ang buhay ng aking anak ang nakataya? Hindi ako makapaghintay kung papatayin na nila ang anak ko. Sigaw ko sa telepono. Andres, makinig ka sa akin, sabi niya. Ang kanyang boses ay mahinahon, ngunit may diin. Kung papasok ka at gagawa ng eksena, gagamitin nila iyon laban sa iyo. Tatawag sila ng security. At sa gitna ng kaguluhan, magagawa nila ang anumang gusto nila kay Angela. Kailangan mong magtiwala sa akin. Darating ako dyan sa loob ng 15 minuto. Pagdating ko sa St. Raphael Hospital, ipinarada ko ang aking kotse sa isang lugar kung saan kitang-kita ko ang entrada. Ngunit hindi ako mapapansin. Bawat minuto ay isang pagdurusa. Bawat tunog ay nagpapakaba sa akin. At pagkatapos ng ilang minuto na parang isang kawalang hanggan, nakita ko ang kotse ni Patricia. Tumawag siya sa akin. Nandito na ako. Nasaan na si Salazar? Sabi niya, paparating na siya. Hindi na tayo makapaghintay pa, Andres, sabi ni Patricia. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Papasok ako bilang isang medical consultant. Kung may magtanong, sasabihin kong may emergency sa pediatrics. Sumunod ka sa akin pagkatapos ng 5 minuto, pero manatili ka sa mga anino. Pumasok si Patricia sa ospital na may kumpiyansa ng isang taong sanay doon. Naghintay ako ng 5 minuto na parang 5 taon. Pagkatapos, sumunod ako. Ang ospital ay tahimik. Tanging ang ugong ng mga makina at ang paminsan-minsang tunog ng mga monitor ang maririnig. Umakyat ako sa hagdanan. Sa 2nd palapag, pagdating ko sa pasilyo na patungo sa room 307,
Nakita ko si Patricia na kausap si Martha. Dahan-dahan akong lumapit. Anong nangyayari? Bulong ko. Kalalabas lang ni Dr. Velasco 2 minuto na ang nakalipas. Bulong ni Martha. Ang kanyang mukha ay maputla sa takot. Nag-iwan siya ng utos na walang sino man ang pwedeng pumasok sa kwarto sa loob ng 1 oras. Sabi niya, nagbigay daw siya ng isang espesyal na treatment at kailangan ng pasyente na magpahinga ng walang istorbo. Nagkatinginan kami ni Patricia, isang tingin ng purong takot, isang tingin ng pagkaunawa. Anong klaseng treatment? Tanong ni Patricia. Hindi niya sinabi, in-update lang niya ang medical chart at umalis na. Hindi na nagdalawang isip si Patricia, naglakad siya diretso sa room 307. Papasok ako. Pero doktora, sabi ni Dr. Velasco, isa akong doktor, may karapatan at obligasyon akong suriin ang isang pasyente kung may hinala akong siya ay nasa panganib. Binuksan ni Patricia ang pinto at sumunod ako sa kanya. Ang kwarto ay madilim. Tanging ang mga ilaw mula sa mga medical monitor ang nagbibigay liwanag. At doon, sa kama, nakahiga ang aking Angela, ang aking munting anghel. Napakaliit niya tingnan, napakarupok, napapaligiran ng mga tubo at wire. Ang kanyang balat ay maputla. Ang kanyang mga labi ay may bahagyang kulay asul. Mabilis na lumapit si Patricia sa kanyang tabi. Sinuri niya ang mga monitor, ang mga vital signs. Bumabagsak ang mga signs niya, sabi ni Patricia. Ang kanyang boses ay puno ng tensyon. Bumababa ang blood pressure, irregular ang tibok ng puso. Andres, sa tingin ko, may ibinigay siya sa kanya. Kailangan kong makita kung anong gamot ang ibinigay niya. Sinuri niya ang IV bag, ang talaan sa monitor. Hindi ito tama. Ang kombinasyon ng mga gamot na ito ay sobra-sobra. Ito ay nakamamatay. Maari ba nating baligtarin ito? Ang aking boses ay parang hindi sa akin. Maari kong subukan, sabi niya. Ngunit kailangan ko ng gamot na wala ako dito. Tumingin sa akin si Patricia. At sa kanyang mga mata, nakita ko ang parehong desisyon na nararamdaman ko sa aking puso. Bahala na, ililigtas ko ang batang ito. Tumakbo si Patricia palabas ng kwarto para kumuha ng gamot. Naiwan ako sa tabi ng kama ni Angela. Hinawakan ko ang kanyang malamig na kamay. Kapit lang, anak. Kapit lang. Malapit na kami. Biglang tumunog ang alarma ng mga monitor. Ang tibok ng puso ni Angela ay bumagsak ng mapanganib. Bumalik si Patricia na tumatakbo. May dalang tray ng mga gamot at sa sandaling iyon, ang pinto ay bumukas ng malakas. Pumasok si Marco, kasunod si Doña Remedios at si Dr. Velasco. Anong ginagawa ninyo dito? Sigaw ni Marco. Lumabas kayo sa kwartong ito ngayon din. Ang asawa mo ay namamatay dahil sa overdose ng gamot, matatag na sabi ni Patricia, at may legal na obligasyon akong iligtas siya. Wala kang autoridad dito, sabat ni Dr. Velasco. Ako ang doktor niya, umalis ka dito kung hindi tatawag ako ng security. Tumawag ka, sagot ko. Ang aking boses ay isang ungol. Dahil pagdating nila, sasabihin ko sa kanila kung ano talaga ang ginagawa mo. Mamamatay tao. Tumingin sa akin si Doña Remedios na may mga matang kasing lamig ng yelo. Si Andres ay malinaw na wala sa kanyang sarili. Nawalan siya ng anak at hindi na siya nag-iisip ng tama. Marco, tawagan mo ang security. Ngunit bago pa makakilos si Marco, isang boses na may autoridad ang umalingaw-ngaw mula sa pinto. Walang aalis. Ako si Fiscal Manuel Salazar at may dala akong court order. Sa likod niya, 4 na pulis ang pumasok sa kwarto. Ang palabas ay tapos na. Ang mga sumunod na araw ay isang nakalilitong paghalo-halo ng mga pangyayari. Ang pamilya Sandoval ay formal ng sinampahan ng maraming kaso. Attempted murder, fraud, forgery, criminal conspiracy. Ang balita ay kumalat na parang apoy. Ang mga headline sa dyaryo at telebisyon ay sumisigaw ng kanilang pangalan. Kilalang pamilya, inakusahan ng pagtatangkang pagpatay sa manugang para sa mana. Ang kanilang maskara ng pagiging kagalang-galang ay tuluyan ng natanggal. At sa pagkalat ng balita, nagsimulang lumitaw ang iba pa nilang mga biktima,
Mga ibang babae na niloko, minanipula o sinaktan ng pamilya Sandoval sa loob ng maraming taon. Ang kanilang kastilyo ng mga kasinungalingan ay unti-unting gumuho. Ngunit habang nangyayari ang lahat ng iyon sa labas, ang aking mundo ay nasa loob lamang ng isang kwarto sa ospital. Ang kwarto kung saan nakahiga ang aking Angela. Nanatili siyang walang malay sa loob ng 5 araw pa. 5 araw ng walang katapusang paghihintay, 5 araw ng pagdarasal. Si Patricia ay personal na nangasiwa sa kanyang pag-aalaga. Tiniyak niya na natatanggap ni Angela ang pinakamahusay na posibleng paggamot. Ang aking mga araw ay nahati sa pagitan ng kanyang kwarto at ng nursery. Sa umaga, uupo ako sa tabi ni Angela. Hawak ko ang kanyang kamay, kinakausap ko siya. Kinukwentuhan ko siya tungkol sa kanyang magandang anak na lalaki na naghihintay sa kanya. Kinukwentuhan ko siya tungkol sa kung paano kami magiging isang pamilya muli, kung paano tapos na ang bangungot. Umaasa ako na kahit papaano naririnig niya ako na ang aking boses ay isang sinulid na humihila sa kanya pabalik sa amin. Sa hapon, pupunta ako sa nursery, kukunin ko ang aking apo, si Alejandro Jr., AJ. Iyon ang ipinangalan sa kanya ni Angela bago pa man siya manganak. Kinakarga ko siya, pinapadede, kinakausap. Sa kanya, nakikita ko ang hinaharap. Sa kanya, nakakahanap ako ng lakas. Ang bawat ngiti niya, ang bawat maliit na galaw ng kanyang mga daliri ay isang paalala kung bakit ako lumalaban sa ika-6 na araw habang kinukwentuhan ko si Angela. Tungkol sa unang pagngiti ni AJ, gumalaw ang kanyang mga daliri, isang napakaliit na galaw, ngunit para sa akin. Iyon ay parang isang lindol, isang senyales, isang pag-asa. Tumawag ako sa mga nurse, sinuri nila siya. Walang ibang pagbabago. Ngunit alam ko sa aking puso na siya ay lumalaban. Sa ika-7 araw, habang pinapatugtog ko ang paborito naming kanta noong bata pa siya, ang kanyang mga talukap mata ay bahagyang kumurap. Isang beses lang, ngunit nakita ko iyon. At sa ika-8 araw, habang binabasahan ko siya ng isang lumang libro ng mga kwentong pambata, ang parehong libro na binabasa ko sa kanya bago siya matulog gabi-gabi, ang kanyang mga mata ay dahan-dahang bumukas at tumingin siya diretso sa akin. Ang kanyang mga mata ay malabo, nalilito, ngunit nakita niya ako. Ang kanyang boses ay isang mahinang bulong, magaspang dahil sa matagal na hindi paggamit. Ngunit iyon ang pinakamagandang tunog na narinig ko sa buong buhay ko. Lumapit ako sa kanya, hinaplos ko ang kanyang buhok. Ang mga luha ay malayang tumutulo sa aking mga pisngi, hindi na luha ng pighati, kundi luha ng purong kagalakan. Nandito ako anak, nandito lang si Papa. Ang paggaling ni Angela ay mabagal, ngunit tuloy-tuloy. Ang mga unang araw pagkatapos niyang magising ang pinakamahirap. Nalilito siya, natatakot. Ang mga pira-pirasong alaala ay bumabalik sa kanya na parang mga alon na nagiiwan sa kanya na umiiyak sa aking mga bisig. Unti-unti, ikinuwento ko sa kanya ang lahat sa tulong ni Patricia na laging nasa tabi niya para suportahan siya. Ang katotohanan, ang buong katotohanan tungkol sa kung ano ang sinubukang gawin sa kanya ni Marco at ng kanyang pamilya ay nagdulot sa kanya ng matinding sakit, ng matinding pighati. Ngunit sa ilalim ng lahat ng sakit na iyon, isang bagong damdamin ang nagsimulang umusbong, galit, isang matinding galit. At ang galit na iyon, ang siyang naging kanyang lakas. Gusto kong tumistigo, sabi niya sa akin isang linggo pagkatapos niyang magising. Mahina pa siya, nakakabit pa sa ilang monitor, ngunit ang kanyang determinasyon ay hindi matitinag. Gusto kong harapin nila ang katarungan para sa kanilang ginawa. Hindi lang para sa akin, kundi para kay Valeria at sa lahat ng iba pang babae na sinaktan nila. At sa sandaling iyon, alam kong ang aking Angela, ang tunay kong Angela, ay nagbabalik na. Ang matapang na babae, ang palaban na babae, ang babaeng pinalaki ko. Nagsimula ang paglilitis 3 buwan pagkatapos. Sa panahong iyon, si Angela
ay naibalik na ang karamihan sa kanyang pisikal na lakas. Nakuha ko na rin ang pansamantalang kustodiya sa aking apo at ang araw na iyon, ang araw na unang kinarga ni Angela, ang kanyang anak, habang ang mga luha ay umaagos sa kanyang mga pisngi, ay isa sa pinakamaganda at pinakamasakit na sandali ng aking buhay. Nandito na si Mama. Anak, bulong niya kay AJ. Proprotektahan ka ni Mama. Palagi. Iyon ang isang pangako. Isang pangakong alam kong hinding-hindi niya sisirain. Ang paglilitis ay parang isang palabas sa telebisyon. Ang buong bansa ay nakatutok. Ang korte ay laging puno ng mga tao, ng mga mamamahayag. Ang piskal na humawak sa kaso, kasama si Piskal Salazar, ay bumuo ng isang napakatibay na argumento. Ang kanilang mga ebidensya ay hindi matitinag. Ipinakita nila ang medical records na malinaw na nagpapakita ng sobra-sobrang dosis ng gamot pampatulog. Ang testimonya ni Martha Delgado, ang matapang na nurse, ay nagbigay ng detalye tungkol sa mga kahina-hinalang utos ni Dr. Velasco. Ang mga financial records ay nagpatunay sa sistematikong pagnanakaw sa mga account ni Angela, ang peking testamento, ang kahina-hinalang life insurance policy. Bawat piraso ng ebidensya ay isang pako sa kabaong ng mga Sandoval. Tumestigo si Valeria Ochoa, ang kanyang boses, ay nanginginig sa simula, ngunit habang nagpapatuloy siya. Ito ay naging matatag. Ikinuwento niya ang kanyang sariling karanasan, ang parehong pattern ng panlilinlang, ng pagkontrol at ng karahasan. Dalawa pang babae na naging biktima rin ng kanilang mga panluloko. Ang buong tapang ding humarap at nagsalita ang mga abogado ng mga Sandoval ay sinubukan ng lahat. Sinubukan nilang sabihin na ito ay isang malaking hindi pagkakaunawaan, na mahal ni Marco si Angela, na ang dosis ng gamot ay kinakailangan sa medikal na dahilan, na ang mga paglilipat ng pera ay may pahintulot. Ngunit ang kanilang mga kasinungalingan ay walang nagawa laban sa bundok ng katotohanan na nasa aming panig. At nang si Angela na ang umakyat sa witness stand, ang buong korte ay tumahimik. Ang lahat ng mga mata ay nakatuon sa kanya. Nagsalita siya ng may kalinawan at may bigat. Ikinuwento niya kung paano siya unti-unting inilayo ni Marco sa kanyang mga kaibigan, kung paano kinontrol ang bawat aspeto ng kanyang buhay, kung paano siya minanipula sa psikolohikal na paraan hanggang sa puntong nagduda na siya sa kanyang sariling pag-iisip. Inilarawan niya ang mga araw bago siya tuluyang mawalan ng malay, kung paano siya nagmakaawa na makakita ng ibang doktor dahil pakiramdam niya ay may mali. Kung paano pinaliwala ni Marco at ng kanyang pamilya ang kanyang mga pakiusap. At pagkatapos, tumingin siya diretso sa mga mata ni Marco. At sa isang boses na umaling-aungaw sa buong korte, sinabi niya, "Unti-unti niyo akong pinapatay. At sana nagtagumpay kayo kung hindi dahil sa aking ama." Tumingin siya sa akin at sa harap ng lahat, sinabi niya, hindi siya sumuko sa paglaban para sa akin. Hindi siya tumigil sa paniniwala na may mali. Iniligtas niya ang aking buhay. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pagod, ang lahat ng takot, ang lahat ng sakit ay nawala. Napalitan ito ng isang damdamin ng pagmamalaki at pagmamahal na hindi ko maipaliwanag. Ang hurado ay nagdelibera sa loob lamang ng 4 na oras. Ang hatol ay mabilis at tiyak. Guilty. Si Marco Sandoval ay napatunayang nagkasala sa kasong attempted murder, fraud at conspiracy. Siya ay nasentensiyahan ng 25 taon sa bilangguan. Si Doña Remedios ay nakatanggap ng 20 taon para sa conspiracy at fraud. Si Don Augusto, 18 taon. Sina Ricardo at Isabela, 15 taon bawat isa bilang mga kasabwat. At si Dr. Velasco, tinanggalan ng lisensya sa medisina ng permanente at nakatanggap ng 20 taon para sa kanyang papel sa krimen. Nang basahin ang hatol, hinigpitan ni Angela ang hawak sa aking kamay. Walang ngiti ng tagumpay sa kanyang mukha, tanging isang malalim na paggaan ng loob, ang katarungan
ay hindi na maibabalik ang nawalang panahon. Hindi nito mabubura ang trauma. Ngunit isinara nito ang isang madilim na kabanata sa aming buhay. Paglabas namin ng korte, sinalubong kami ng liwanag ng araw. At sa unang pagkakataon sa loob ng napakatagal na panahon, naramdaman kong maaari na kaming magsimulang muli. Ang mga buwan na sumunod ay mga buwan ng paghilom. Lumipat si Angela pabalik sa aming bahay. Kasama si munting AJ. Ibinenta namin ang apartment na tinirhan nila ni Marco. At nabawi namin ang mga ninakaw na pera sa pamamagitan ng legal na aksyon. Dahan-dahang bumalik si Angela sa kanyang trabaho bilang isang designer. Mula sa bahay, unti-unti niyang pinuo muli ang kanyang kumpiyansa, ang kanyang buhay. At si munting AJ, lumaki siyang napapaligiran ng pagmamahal. Sa edad na 6 na buwan, gumagapang na siya sa buong bahay. Pinupuno ito ng kanyang halakhak, ang kanyang tawa, ang naging musika sa aming tahanan, ang naging lunas sa lahat ng aming mga sugat. 1 taon pagkatapos ng paglilitis, may nakilala si Angela. Ang pangalan niya ay Carlos, isang guro sa elementarya. Mabait, pasensyoso, isang taong muling nagpatawa sa kanya. Siyempre, inimbestigahan ko siya ng husto sa una niyang pagbisita. Ngunit tinanggap niya ito ng may ngiti. Sir Andres, sabi niya, pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan ng inyong pamilya, wala na po akong ibang aasahan. Gusto ko lang po malaman ninyo na nire-respeto ko po si Angela ng lubos at susundin ko po ang kanyang bilis, walang pagmamadali. Sa huli, ibinigay ko ang aking basbas. Ang makitang muli si Angela na masaya, ang makita siyang muling nagtitiwala. Yun lang ang tanging hiling namin ni Celia para sa kanya. Ang katarungan ay naibigay na. Ang isang madilim na kabanata ay naisara na at isang bago, isang mas maliwanag na kabanata ang handa ng magsimula. Ngayon, 5 taon na ang lumipas mula sa gabing iyon, ang gabing nagbago sa aming buhay magpakailanman. Nakaupo ako ngayon dito sa parehong study kung saan dating nagtatrabaho ang aking asawang si Celia. Ang parehong lugar kung saan ko iniyakan ang kanyang pagkawala. Ang parehong lugar kung saan ako nag-imbestiga na parang isang baliw para iligtas ang aking anak. Ngunit ngayon, ang kwartong ito ay puno na ng liwanag ng araw. Ang mga pader ay puno ng mga drawing ng aking apo na si AJ. Mga drawing ng mga bahay, ng mga puno, at ng isang matandang lalaki na may bigote na lagi niyang tinatawag na Lolo Detective. Ikinuwento ko kasi sa kanya ang isang bersyon ng aming kwento na pambata. Isang kwento tungkol sa kung paano iniligtas ng isang lolo ang kanyang prinsesang anak mula sa mga masasamang tao. Siya ay 7 taong gulang na ngayon, isang batang matalino, mausisaw at puno ng buhay. Si Angela ay maligaya ng kasal kay Carlos. Piniyayaan sila ng isa pang anghel, ang aking apong babae, si Isabela. Nakakatapos lang magdiwang ng kanyang 2 kaarawan. Ang aming bahay, na dati naging isang langkagan ng kalungkutan, ay puno na ngayon ng tawanan, ng mga maliliit na yabag na tumatakbo sa pasilyo, ng mga sigaw ng "Lolo! Lolo!" tuwing umuuwi ako galing sa paglalakad. Minsan, sa gitna ng gabi, pinabangungot pa rin ako. Bumabalik pa rin sa aking isipan ang mga imahe ng gabing iyon. Ang malamig na tingin ni Doña Remedios, ang takot sa boses ni Marco, ang maputlang mukha ni Angela sa kama ng ospital. Bumabalik pa rin ang takot, ang galit, ang pakiramdam ng kawalan ng magawa. At pagkatapos, magigising ako at maririnig ko ang mahinang hilik ng aking mga apo mula sa kabilang kwarto. Maaamoy ko ang kape na tinitimpla na ni Angela sa kusina at maaalala ko na kami ang nagwagi, ang pag-ibig ang nagwagi, ang pamilya ang nagwagi. Ang mga Sandoval ay nananatili sa bilangguan. Walang sino man sa kanila ang nagpakita ng tunay na pagsisisi. Sinubukan ni Marco na sumulat kay Angela, 2 taon na ang nakalipas, humihingi ng tawad. Tinanggihan ni Angela ang sulat nang hindi man lang ito binabasa. Tapos na ang kabanatang yon pa, sabi niya sa akin. Sa hinaharap na lang ako nakatingin ngayon.
at ang kanyang hinaharap ay napakaliwanag. Si Patricia, si Tita Patricia sa aking mga apo, ay naging bahagi na ng aming pamilya. Tuwing linggo, kasama namin siyang nagsisimba at nanananghalian. Siya ang isa sa mga anghel na ipinadala sa amin. Si Martha Delgado, ang matapang na nurse, ay naging malapit din naming kaibigan. At si Valeria Ochoa, natagpuan niya ang lakas para muling buuin ang kanyang buhay. Ngayon, nagtatrabaho siya sa isang organisasyon na tumutulong sa mga biktima ng karahasan sa tahanan. Sabi niya, ang pagtestigo sa korte ay naging isang paraan para tuluyan na niyang maisara ang masakit na bahagi ng kanyang nakaraan. At ako naman, sa edad na 72, natutunan ko na hindi ka kailanman masyadong matanda para lumaban para sa mga mahal mo sa buhay. Tinuruan ako ni Celia tungkol sa walang hanggang pag-ibig. Tinuruan ako ni Angela tungkol sa katatagan. At ang aking mga apo, tinuturuan nila ako araw-araw tungkol sa kagalakan ng pamumuhay sa kasalukuyan. Kung mayroon mang isang aral sa lahat ng ito, ito ay simple lamang. Huwag kailanman magduda sa iyong kutob kapag pakiramdam mo ay may mali. Dahil ang kutob na iyon ay madalas na tinig ng pagmamahal na nagbibigay ng babala. Huwag kailanman tumigil sa paglaban para sa iyong pamilya. Dahil sa huli, sila lang ang tunay na mayroon ka. At higit sa lahat, huwag kailanman maliitin ang kapangyarihan ng pagmamahal ng isang magulang. Ang pagmamahal na iyon ay kayang magbuwis ng buhay, kayang bumangga sa pader, at kayang talunin ang pinakamasamang uri ng kasamaan. Ako si Andres Reyes, at ito ang aking kwento. Kayo po, kung kayo po ang nasa aking kalagayan, ano po ang inyong gagawin? Paano ninyo po protektahan ang inyong pamilya? Nais ko pong marinig ang inyong mga salubin sa comments section sa ibaba. Kung ang kwentong ito po ay nakaantig sa inyong puso, kung nagbigay po ito sa inyo ng damdamin, mangyari po sanang i-like ang video na ito at mag-subscribe sa ating channel. Ang inyong suporta po ay napakalaking bagay para sa akin at nagbibigay daan po ito sa akin na patuloy na magbahagi ng mga kwentong kailangang marinig. At huwag po ninyong kalimutang banggitin kung taga saan po kayo sa mundo nakikinig. Gustong-gusto ko pong malaman kung hanggang saan nararating ang ating mga kwento. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa aking paglalakbay. Hanggang sa susunod na kwento.